ba't hindi imbestigahan yung mga sumusunod? Yan. Oo, Gold Reserve na binenta, 129 billion. Opo. PhilHealth, 60 billion. Maharlika Fund, 250 billion. GSIS, 62.5 billion. SSS, 62.5 billion. O, eto palang GSIS, SSS, Land Bank at BBP ay kinuhanan ng 62.5 billion. Allegasyon lang naman ito na 689 billion. Alam nyo, diba, meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Corruption in government. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, diba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw sa budget natin. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, billion-billion. Ba't daw hindi ito imbestigahan? Eto daw si De Lima, bakit hindi imbestigahan? 91.8 million confidential funds ng DOJ. Ba't hindi daw imbestigahan? Mabigat ang mga nangyayari. Pero, ang tinutuon nila lahat kay Sara Duterte. Tingnan nyo naman, nakakahalata ng mga tao Hindi naman mangmang ang mga taong bayan. Baka magulat kayo kung hindi magkaroon ng dayaan sa 2025 next year. Baka magulat sila na markado na sila ng mga botante. Anyway, may nagsabi rito, ba't hindi imbestigahan yung mga sumusunod? Yan. Oo. Yan ang sabi nga. Gold Reserve na binenta, 129 billion. Opo. PhilHealth, 60 billion, kinuha, di ba? Maharlika Fund, 250 billion. GSIS, 62.5 billion. SSS, 62.5 billion. Ito yung kinuha para ipondo sa Maharlika na walang nangyayari. Walang investment. Kasi nagtatawaran pa sila doon sa 2 million a month na sweldo. Hindi, sweldo. Noong magpapatakbo, isa ng tao pa lang yun, ha? Doon pa lang, ubos na yung tutubuin dapat ng Maharlika Fund. Galing nyo rin, no? Eto palang GSIS, SSS, Land Bank at BBP ay kinuhanan ng 62.5 billion. So, meron daw pondong questionable. Allegasyon lang naman ito na 689 billion. Ba't daw hindi ito imbestigahan? Ba't daw yung nanggagalaiti sa 125 million confidential funds na sabi naman ng COA ay okay naman. Alam na naman natin kung anong dahilan kung bakit gayon. Eto daw si De Lima, bakit hindi imbestigahan? Gusto nyo confidential funds? 91.8 million confidential funds ng DOJ noong 2015. Walang disbursement vouchers. 120 million unliquidated cash advance. Kaninong panahon yun? Kay De Lima. Ba't hindi daw imbestigahan? Mabigat ang mga nangyayari. Pero, ang tinutuon nila lahat kay Sara Duterte. Tingnan nyo naman, nakakahalata ng mga tao Hindi naman mangmang ang mga taong bayan. Baka magulat kayo kung hindi magkaroon ng dayaan sa 2025 next year. Baka magulat sila na markado na sila ng mga botante. Pero sana magkabalikan na lang yung dalawang unit team. Sir, yun nga ang ideal. Dapat kasi wala naman talagang issue Bakit naman kasi kailangan pinsan pa ng presidente mag-speaker for delikadesa na lang Kaya nga may separation of powers, executive, legislative, judiciary para checks and balance. Ngayon, kahit sabihin mo ng independent-minded yung pinsan ng presidente, pinsan pa rin ng presidente yun. Nagkakaroon pa rin ng duda doon. Dapat iba na lang. Ang ganda na sana ng setup, Pangulo si Bongbong, he should have tried to redeem from day one yung legacy ng kanyang ama. Di ba? Sirang-sira sila noon kung ano nang sinasabi ng mga dilawan. Nakaganito. Lahat ng insulto, ibinato ng mga dilawan. 33 years yata. More than 35 years. Binabati ko sila ng dilawan. The same mga dilawan na kakampihin nila ngayon. Ito mong kaipokritohan yan. Both ng dilawan at saka ng administrasyon. Then dapat si Pangulong Macapagal Arroyo ang speaker, ang prestige. Yan ay
classmate niyan si Bill Clinton. Nag-aral yan sa Georgetown. World-renowned na economist yan. Ayun. Oh, Baka bago naging pangulo pa. Can you imagine the prestige? Ang presidente, ang incumbent ay si Marcos, ang speaker ay dating pangulo. Di ba dati sinasama nila yan until nagkaintrigahan, kaya ganito, kaya ganon. Intriga lang naman yan eh, dahil ng mga power-hungry mga tao eh. Oh. Ang ganda sana, bago, unity. Ang layo sana ng narating natin, baka nakahabol na tayo sa Vietnam o sa Indonesia man lamang. Can you imagine? Ang Malaysia, 50 years ago, civil war doon. Opo. Around 50 years ago, Indonesia, ganun din. Tayo, hindi naman tayo nag-civil war dito sa ating bansa at more than 100 years na tayong independent. Ito mga to, 50, 60 years ng independent, ito mga narating nila. Ang Singapore, kakapiranggot, gakulangot Ayun. na lupa. Kita mong asenso sapagkat walang gulo. Yung gobyerno nila, isang direksyon. Opo. Sa ating kamote, away ng away. Sayang yung oras natin. Sayang, imbestigahan mo si ganito, si ganon, si... Lahat yung na lang. pogo, kung merong, kung may kasalanan yung mga tao, si Alice Guo, si Cassandra Leong, si ganito, si ganon, demanda nyo na lang sa korte. Okay, sa pinapahaba. Yung mga impormasyon para gumawa kayo ng batas, nandoon na of public record eh. Pakukulong nyo lahat, iko-contempt nyo. Diyos ko, pambihira. Kaya nagkakandalo. Ay, alam mo, pagka ganyan ng ganyan, wala nang pag-asa talaga ang ating bayan. Nakakahinayang. What could have been, no? Kung united, yung unity may nagpatuloy. Opo, ang saya natin nung una, di ba? Maganda talaga. At hindi lang po yan, mga kaibigan, pansinin ho natin, di ba? Yung mga nasalanta ng bagyo, eto na lang, hindi pa nga nasusolusyonan sila eh. Oo nga eh. Tapos nauuwi sa napakaraming issue, di ba? Na alam naman ho natin, hindi naman sila ang talagang dapat na magdesisyon. Bagsak pa rin natin, Supreme Court pa rin. Oo nga eh. What will happen? Bago, wala nang proyekto. Wala na. Ang proyekto, isang bagyo lang, giba na. Giba na. Ayuda na lang. Huwag na kayo magproyekto. Lahat ubusin niya sa ayuda. Opo. Oo, anyway. Hindi naman. Pwede naman. Kaya Pwede naman. walang kahihinatnan. Dahil ang infrastruktura ay iba yan sa ayuda. At Ayun. ayuda, isang linggo lang ubus na yan. Anyway,